Nag-alboruto at nagwala na parang bata itong si Manang Claire Castro, bunga ng sobrang pikon, matapos siyang pagtripan ni Miss Malo Tiquia patungkol kay retired Sergeant Orly Guteza. Ayon kay Miss Malo, na si Clariring lang daw ang makakasagot sa tanong ng publiko kung nasaan na ngayon itong si Orly Guteza na biglang nawala matapos ikanta itong si Tamba. Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Teka lang, sino ba nagpresent sa kanila? Ay, Yung mga hindi ko kaalyado alam kung sino nagpresent. Ha? Please do not Hindi accuse kami me. nagpresent dyan. Baka kaalyado nyo nagpresent Ay, dyan. hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama. Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So, don't Let's ask start ng vote. kasi. Let's ask ng You're vote. putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin You can ipapatungkol sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way without You don't have to insulting people. start. You don't have to start. Tipong mahilig kang makipagbardagulan kung wala sa harap mo ang iyong kalaban. Subalit kung kaharap mo na, ay pikon na pikon ka naman sa kanya. Talo. Sorry. Matapos ang sunod-sunod na mga pasabog ni Zaldico at Amy Marcos patungkol sa mga isyu na kinasasangkutan ni PBBM, ay wala pa ring paliwanag ang Pangulo upang pasinungalingan ang mga nasabing isyu. Sa halip na si PBBM ang sumagot sa mga kontrobersiya na kanyang kinakasangkutan, ay itong si Claire Castro ang sumasagot para sa Pangulo. Kaya dahil dito ay pinuna ni Ivan Mayrina itong si Clariring kung may basbas ba ng Pangulo ang kanyang mga pinagsasabi na kung saan ating mapapansin na out of context ang ginagawang pagdepensa nitong si Clariring kay PBBM. You've spoken to the President since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy. Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean I am not holding my punches anymore? Direkta nyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Yung messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos. Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa nating Pilipino. Baliw. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na pwede reveal sa inyo. Again, the question, ma'am, may basbas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy. Anong messaging po ba ang sinasabi? Madami na po ako sinabi. Ano ba to? Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Ayan, ngiting aso na lang tuloy ang iyong datingan. Halata masyado ang iyong kasinungalingan. Kulang na lang mabulunan sa kahihiyan itong si Jose Claire Castro matapos siyang supalpalin at barahin ni Miss Katrina Domingo, bunga ng kasinungalingan nito. Matapos kasing tanungin ni Katrina Domingo itong si Clariring patungkol sa di umano'y resignation ni Lucas Bersamin, ay tila naging sarcastic itong si Clariring. Good morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na.
Kaya itutuloy ang sinapit ni Manang. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Huwag kasing bida-bida at sinungaling kliriring. Nagmumukha ka tuloy ingot. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!